Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 89. And today is December 5, 2025. Oy, it's 12/5/25. Yan, Wow. nalalapit na. Yes. 20 days na lang, din. 20 Naku, days na lang. para bang pumikit lang tayo. Ay, Talo na ay. tayo. Mm, And mm. happy Friday po sa inyo, Yeah. Tata Bert, Kim Slindan, everyone. Din sa iyo, din. Thank you po. Kamusta po kayo? Mm. Tata Bert, how are I'm you? okay. You're okay. Mm. That's very okay. Always okay. Yes. Parang Yakult. Everyday, okay. Ayan po. Kayo po dyan, ba? Ang dami na agad na pumasok. Uy, interesado sila sa subject mga Yes. Oo. Parang clickbait ba yung aming invite? Akala niyo siguro nandito si Senyor. Pero, nako, maganda naman kasi ang topic natin. Tata Bert. Ayan. Ayan. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Oh, sige, sige. Hello po, Ems Madrigalejos. Ate Nara. Hi, Nars. Miss Marina Espedilla. Yan. Marvin, hello. Hi, Marvin. Lolo Arthur. Ah. How are you, Lolo Arthur? Ayan. Kamusta po kayo? Good evening. Ba, dami agad ah. Mm-hmm. Yan. Sige po ikaw, Tata Bert. May mga updates or news ka po dyan? Ang narinig ko lang sa balita kanina na nagkaroon ako ng interest ay yung sayang na milyong-milyong mga gamot no, na nag-expired sa iba't ibang mga lugar eh. Sayang hindi man lang nagamit yun. Ano po yung Tata Bert? Sa farm mismo? Sa... Hindi, sa ano na yan eh, binigay na sa Binigay. parang mga health centers or ano na eh. Nag-expire, hindi Hindi nagamit. po siya na ano. At mayroong din expiration na rin. Ganyan. Oh. Millions of pesos ang nasasayang sa ganyan. No? Sana sa mga susunod na pag-aralan na ng Department of Health kung paano maayos yan para hindi nasasayang. Kaya nga po. Grabe naman. Maraming nangangailangan ng gamot. Mhm. At yun, tapos ganyan, mag-expired lang. Ayun. Tsaka dapat, di ba, may ano po yan na, kumbaga may Inventory, dapat checking, yun. Sinecheck yan yung inventory. inventory. Siguro, kulang sa tao Mhm. na mag-undertake ng ganong job or what. Mhm. Ay, sayang naman po yung mga gamot na yan. Mm. Yan. Sige po. Tsaka yung bagyo nga pala, no, sa Bisaya, marami na namang sa Bicol area, meron din na naapektuhan na. Nagkakaroon na ng mga floodings na naman. Visayas, Bicol, yan. So, ingat-ingat lang po, no? Hindi gaano kalakasan yung bagyo, pero mukhang maulan. Ina-attribute nga nila sa ano yan sa La Nina. Pag La Nina kasi maulan Opo. matubig masyado yung panahon o yung bagyo. Ganyan. Opo. So, basta ingat lang po. Ganun din sa Isabela Halos buong araw ata ngayon nag-aambun-ambun doon sa Isabela. Anyway, hindi pa naman planting season. January pa naman yung ano ng palay. Opo. Ayan. Ayan. Ingat po tayong lahat. Ayan. Lalo na, syempre, alam niyo na yung mga nangyari nakaraan. Totoo. Doble ingat po tayo. At speaking of mga goods na hindi nadidistribute, sana pati yung mga donation sa mga nakaraang bagyo, nagagamit po ng tama. At yun nga, ma-inventory niya rin po at maibigay sa mga nangangailangan. Ayan. Ayan po. Sige po, Tata Bert. So, wala na akong kanina na Okay lang po, Tata Bert. narinig na balita. Because it's the same news every day. Oo nga Ayan. Batiin ko lang po, Tata Sige, Bert. sige. Yung iba pong pumasok. Kuya Joseph. Hi, Hello. Joseph. Tita Belen. Lansky. Ayan. Miss Joss Del Mundo. Ayan. May interact po kayo Oo, mas maganda, no? At sasagutin naman namin sa abot na aming kaalaman yan. At Yes. in the event na hindi namin kaya sagutin, malapit na po dumating si Senyor. Yes. Dapat na po. Ayan. Nasa ano pa siya ano bang planeta? Malayo pa. Ayan po. Ayun. So, yung Tata Bert, actually po kami, naisip si Tata Bert po nakaisip kasi nung nag-lecture siya, nag-AGT siya,
Tapos kinonect po lahat ng mga past episodes. Oo. Sige po, Tata Bert. Hindi nga natin malaman, no, how come na para bang merong ang tawag dito, nag-aan ng wande. Parang nag-aan ng beton pala, ng ganyan yan, no? Kung ano, yung mga iti-take up sa lecture, para sa AGT, then suddenly, nung tinitignan namin, magkakadugtong. No. Sobra. Ano yung mga ibig sabihin yung nga ipinapaliwanag, magkabit-kabit. Then suddenly, noong, was it Wednesday? Nung makita, o last Saturday din. Saturday po, Yeah. Tata Bert. Last Saturday, nung pababa ako ng stairs dito sa center, nakita ko yung isang frame na malapit sa may hagdanan. Nung tinignan ko, may basag na nga, siguro bumagsak at tinabi roon. Nung tinignan ko, yung itaas no may nakalagay na credo. Yung credo, yung sa atin yan eh. Sa yung mga dati ng mga volunteers, alam niya, yung tungkol sa credo eh. Then sa bandang ibaba noon, may nakalagay na Biber Wisdom. Binasa ko nga, nagkaroon ako yung interest kung ano yun, para medyo nakalimutan ko na nga kasi yan, tagal ng panahon eh. Nung tinitignan ko ba, pati yung naka-stake doon sa Biber Wisdom, ika nga nagkaano rin, dumudugtong doon sa mga tinitake up namin ni Anje dito sa AGT at sa lecture na din na binibigay ko. So, kako J, maganda siguro subukan natin ipaliwanag ito para maintindihan din natin. Actually, matagal na ito na ipinaliwanag ni Senyor pero hindi ko na rin matandaan eh. Opo. More than 10 More than years. 10 Yeah, years I think. Opo. More than 10 years, no? Kaya so, gano'n, sa abot ng aming makakaya, kako J, tignan natin. Maganda ito eh, kako. Yeah. At lahat naman ng nakakita, no, sila Anjay, yung ibang mga nandito noong magkaroon na activities, talagang they agree na maganda nga i-take up. Kaya yun ang susubukan namin ipaliwanag sa inyo ngayon kung ano yung tungkol dito sa Biber Wisdom na ito. Correct. Thank you, Tata Bert. Baka yung iba nagtataka, kala nila yung invite ko, typo, bakit di Vivero? Bakit Biber? Yun nga bakit Biber eh? Yes. Bakit ano bang ibig sabihin ng Biber? Actually, it is a Spanish word yan eh. Opo. Which means to live. Natatandaan ko kasi yan eh. Nagkaroon din ako ng subject na Spanish nung college. Tsaka nung high school meron eh. Yes. Elective ba yan? Parang mga additional. May Spanish noon eh. Tatanda ko yung biber eh. Yo vivo, tu vives, something like that eh. Ang biber, it means to live. Parang something like that eh. Tungkol sa buhay. It's about life. Ganyan. Yes. And how timely and parang syempre coincidental pero hindi tayo naniniwala doon. How exact yung paggamit ni Lord kay Senyor as an instrument tapos Vivero ang kanyang apelido. Yun nga, no? Diba? Parang no, it's not a coincidence. Yeah. Ayan. Kaya makinig-kinig lang po tayo, no? At basta itatry namin maipaliwanag sa abot ng aming kaalaman, kakayanan, yung ibig sabihin ng mga kung ano yung Biber Wisdom na yan. Yes, Tata Bert. So, ano pong gusto mo, Tata Bert? Parang pagkabasa ko, papag-usapan ko sige, ganun. Sige. Po, ayan. So, kung may napakita ko lang po, Tata Bert, may nakikita po kayong ditong, ito po yung naka-frame na credo po sa taas, and then Biber Wisdom po sa baba. Ayan. Okay, yan po yung free name po talaga ni Senyor. Ayan. Okay po, basahin ko po, si Tata Bert po pawalito ko lang. We'll try our best po. Ayan. Biber Wisdom. Okay, number 1. To be in the true path, you do not need a new belief or faith. Not even a new place or group. What you really need is to open your eyes and heart to see. Tinanong din actually ni Ryan yan sa akin. Opo. Sabi ko ng ganyan, Tata Bert, may grupo tayo pa. Hindi na natin kailangan yung kako. Something like that. Basta ang pagkakaintindi ko dyan, no? Sa totoo lang,
medyo maguguluhan ka dito sa binabasa na ito. Pero hahanapin mo kung ano yung keyword. Ayun ang ginawa ko eh. Sige po. At mukhang nandoon sa dulo yung keyword eh. And hard to see. Alam mo na, pagka tungkol sa heart, it means love. Yes. So, to be in the true path, you do not need a new belief or faith. Not even a new place or group. What you really need is to open your eyes and heart to see. Sa aking pagkakaintindi, pagka ang isang tao, nagmamahal, mapagmahal, pinapractice niya, itinuturo ni Jesus na tungkol sa love, no? Wala ka nang dapat na samahan pang grupo-grupo kung ano pa man eh. Yun lang ang yun lang ang parang dala-dala mo. Yun ang dala mo sa iyong puso. Wala ka nang dapat pang samahan na ibang grupo. Or wala nang ibang daan pa na dapat kang tahakin. Basta sundan mo lang kung saan ka dadalahin ng pagmamahal na yan. Yan ang aking hindi ka mamamali eh. Dahil yan ang numero 1 turo ng Diyos sa atin. Magmahal. Yun ang pagkakaintindi ko. Ikaw ba, Jet? Meron ka bang ano? Tata Bert, next na po tayo. Joke lang. Sa akin po, kasi to be in the true path, maraming naghahanap ng katotohanan sa mundo. Kaya, di ba, kaya doon tumubo yung mga reliyon, yung mga kanya-kanyang grupo. Ano ba talaga yung totoo? Kasi dito, sabi nila ganito. Pero dito sabi nila, di ba, may mga ganun na comparisons, kaya may mga taong palipat-lipat. Siguro, ang sinasabi siguro ni Senyor dito, dagdag ko po dun sa sinabi ni Tata Bert na, pag gusto nyo hanapin yung katotohanan, hindi nyo kailangan ng something na tangible. Hindi siya doon. 'Di ba si Jesus is the way, the truth, and the life. Yun. So, yun yung path na tatahakin. Ano bang turo sa atin ng Diyos? Pag-ibig. So, tama yun. Siguro tataka sila, sige, eyes to see. You use your eyes to see. Pero bakit heart to see? Kasi, yun nga it's not something na kaya nating hawakan. If you want to know the real truth, kung ano yung katotohanan, kailangan mo siyang maramdaman in ways na, paano ba? Like, yung pag-ibig is, hindi naman siya nahawakan, nararamdaman siya sa mga tao sa paligid mo. So, yun po yung sa akin, Tata Bert. At baka pag bumaba pa, malit na sila. Joke, yun. Sana baka may tatanong kayo na in relation dito sa tine-take up natin ito ngayon. Pwede po yan. Yun, so far, naayos na natin yung number 1. Yes. Number 2. Number 2. Act according to your desire and intention. You will never go wrong. Dito, medyo talagang ito Act according to your desire and intention. You will never go wrong. Ako kasi, hindi ka mamamali kung yung lahat ng pagkilos na gagawain mo, lahat ng plano na gagawain mo, dahil may intensyong gagawain mo, dahil may gusto kang gawain, ilagay mo ang Diyos sa unahan noon, and you will never go wrong. Ganun naman ang sabi ni Senyor kasi sa lahat ng gagawain mo, sa lahat ng paplanuhin mo, ilagay mo lagi ang Diyos sa una. At hindi ka mamamali, hindi ka maliligaw. Ganun po. Yun ang pagkakaintindi ko rito. So, para sa nag-get ko rin sa mga ipinapaliwanag ni Senyor dati. Act according to your desire and intention, you will never go wrong. Basta yung desire mo, yung intention mo, makukuha mo yan. Basta ilagay mo lang lagi sa harap ang Diyos.
Ikaw din. Ayan. Sa akin, Tata Bert, kasi syempre baka magtaka sila, baka medyo merong confusion dito or may tanong na, paano kung yung desire or yung intention mo is wrong? Akala ko ba it will never go wrong? Like, siguro medyo connected siya sa first na very wisdom na act according to your desire intention. Ang desire and intention, nanggagaling ba siya saan? Sa utak? Hindi, nanggagaling siya sa feelings ulit. So, Yes. if you make a decision using your heart, hindi, kumbaga, for you, yun yung absolute na tama mong gagawin for you. Kasi, irrational feelings yung ginagamit mo. So, with that, kunwari, let's say for example, gusto mong mahalin tong taong to. Sobrang you desire this person, you're well-intentioned na mamahalin mo siya, papasayahin mo siya. And, pag binuhos mo lang ng puro pagmamahal yun, hindi ka talaga magkakamali. I mean, magiging harmonious yung relationship nyo and all. Siguro same goes with your career. Kayo, lahat. Kung nagtatrabaho kayo ngayon and gusto niyo yung ginagawa nyo, you're well-intentioned to do your work properly, hindi ka rin makakamali. So, more of yung purity siguro sa akin po dito tatabrik ng puso. Kasi madaling sabihin, yung desire and intention is very, siguro simple sa iba na pwede naman, di ba, may bad intentions, may evil desires. Pero, kung i-connect natin siya sa una, na si Kristo yung pinagmumula ng pag-ibig at yung puso mo, dapat ganun rin ka-pure. Kaya, yun, baka hindi ka magkakamali. Ayun po. At sana hindi po kami nagkakamali. Ayun po. So, okay na po ba yun, Tata Bert? Yes. Let's move to number 3. 65 po kasi ito, so, joke lang. Malalaman niyo later kung ilan. Number 3. In everything, free will is enforced, but those who possess a stronger will and determination win the battle. Yan na naman. Actually, katulad ng nauna ko ng mga nabanggit doon, dalawang bagay po ang ibinigay ng Diyos nung in-create niya ang tao. Una, buhay. Pangalawa, yung freedom to choose o yung free will. Ang problema nga, minsan ginagampanan natin yung ating free will na yan. I-exercise natin ang free will. Minsan, along the way, may mga trap, merong mga enticement, diba? Mga tukso, andyan yan eh. Talagang natural na ganun talaga. Pagganap mo na yung buhay, pag exercise mo ng free will mo na yan, marami talagang hamon, tukso, or whatever it is along the way. Maging matatag ka lang. Maging matatag ka lang. Be armed ng pag-ibig sa iyong puso. Pag-ibig lang. Dire-diretso yan. At yung free will mo na yan, magiging maganda ang resulta niya in the end. Thank you, Tata Bert. Ayan. Sa akin naman po, so sinasabi dito lahat talaga ng ginawa is may free will tayo. So, for me, tama po yung sinabi ni Tata Bert, binigay yon buhay and free will. So, sa akin, kino-consider ko yung free will as a gift from God. And enforce siya, meaning, nung pinanganak na tayo, mula kay Eva at Adan, meron na, di ba, dahil sa nangyari. Pero, doon sa mga ginagamit nila yung regalo na yun sa tama. So, pag ginamit mo kasi isang bagay, di ba may energy yan, magiging malakas siya. Nasa pagbibigay mo yan eh. So, it's stronger. So, pag yung will mo is stronger, kung ano man yung hamon mo sa buhay, kaya mo siyang solusyonan kasi ginamit mo yung regalo ng Diyos sa tamang paraan, sa tamang pagsosolusyon. Kaya, ma-overcome mo kahit ano ang pagdaanan mo. Diba parang binabanggit din natin nung nakaraan, Tata Bert. Diba ikaw nga, you don't name it as a problem. Oo. It's a challenge. Challenge. O so, bakit parang piece of cake na lang kay Tata Bert? Diba? Hindi naman sa ano, pero diba parang wala kang problema, Tata Bert. Diba? Pero nako, kung alam nyo lang na overcome niya yun, kasama kasi si Lord. Totoo yun. Yes. Okay po.
Next natin, number 4. In the end, you are not responsible for your actions to anyone, but only to yourself and the Creator. Sa bawat pagkilos mo, you are not responsible for your action to anyone, but only to yourself and your creation. Para bang accountability Yes. ang inaano rito no? Ganun talaga yun, no? Sa bawat action na gagawain mo talaga, nagkakaroon nga lang ng consequence yan minsan Yes po. Yun. At doon sa consequence na yan, talagang aminin mo na nagkakaroon ng hindi ko makuha yung right be responsible doon sa consequence na yan. May consequence yan for sure ganon. May dadagdag ka din? Sige po. So, parang siguro baka nagugulat kayo kasi hindi naman pala tayo responsable sa mga ginagawa natin. So, bakit pa natin ito ginagawa? Pero, yung action na ginagawa mo, hindi pala tayo responsible sa action sa ginagawa natin sa iba, but sa atin, tsaka sa Creator. Yeah, Tayo lang. At sa Kanya. So, doon pinapakita, yung pinag-usapan namin last time na yung relationship mo with God. Kasi, yung sole purpose natin, ba't tayo nandito, is, ano ba yung nire-represent ng, actually, ng ibang tao ko. So, kunwari, gumawa ako ng masama kay Tata Bert. Hindi ako responsibilidad dun sa action mismo. Let's say, nanakawan ko siya. Hindi ako responsible dun sa action ng pagnanakaw sa kanya. Pero, maging responsible ako kasi ginawa din siya ng Diyos, anak siya ng Diyos. Diba ang turo sa atin ni Kristo is kung ano yung ginawa mo sa iba mong kapatid, ginawa mo sa akin. Siguro ang gusto sabihin dito ni Senyor, ni Lord through Senyor is lahat ng ginagawan mo, mabuti o masama, yun ay yung ginagawan mo yung Diyos. Kasi nga siya yung aba mong kapatid ang nagre-represent sa Kanya. So, kumbaga, lahat tayo as human beings, physical, oo, may ibang tao, pero, ang nagsasuffer nun, hindi sila, kundi ang Diyos. Parang, yun yung krus na kinakargan ng Diyos, in short. Tama ba, Tata? So, inagulan ako noong una. So, in short, pag may ginawa ka sa ibang tao, hindi mo responsibilidad yun, pero, haharap ka pa rin sa Diyos, dahil, anak niya rin yung ginawan mo na masama. Or Yes. kapatid, kapwa mo. Yun. Sorry yan. Ang hirap pag Ang hirap talaga pagkaano. Oo nga mapipiga yung ano mo Pero yun, thank you Lord. Ayan. Okay po. Next po, number 5. You only live to love and love unconditionally to have eternal life. Yeah. Actually, yung naunang 4 natin, pati itong pang-5, sa isang bagay lang naman nag-end up umiikot. And it is love. You only live to love and love unconditionally to have eternal life. To have eternal life, yan actually ang pinaka-goal ng bawat isa kung bakit kinreate ang isang tao, kung bakit nabubuhay ang isang tao, kung bakit yan nandito sa mundo. Yun ang main niya tinatarget niya o main goal niya or aim. To have that eternal life. So, kinakailangan talaga na yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibayuhin mo yan. And you will have that eternal life. Yan ang hinahanap ni God sa bawat tao. Sa bawat naniniwala sa Diyos. Yan ang hinahanap niya. Pag-ibig. In the end, you will have eternal life. Promise Diyos.
kung ano po ang magiging desisyon, dapat po panindigan. Baka yung sa number, ano po to? Sa number 2, yung sa desire intention. Or number 4, yung responsible for your actions po. Okay. Dapat panindigan tayo. Be responsible sa accountability yan. Accountability. Correct po. Ayun. Ayun, number 5, yung love. So, yun, Tata Bert, tama ka. Parang naisip ko ano pang idaragdag ko. Kasi yung pag-ibig, siguro, merong iba, love pala. Love, nabubuhay lang tayo para magmahal, para mahalin, or kung ano man. Ba't hindi respeto? Ba't hindi honesty? Bakit hindi yung iba, yung ibang type of values? Siguro kasi, pag inisip mo, yung love, nasa summarize niya lahat. Yes. So, kung nirerespeto mo yung isang tao, mahal mo siya. Kung, ano pa po ba yung ibang values? Kung gusto mo maging honest sa yung tao, yun, kailangan ng parang hindi mo kayang magsinungaling yun sa iniibig mo. Kahit ano to like any context, magulang, kapatid, or kaibigan, or romantic partner. Basta yun, love. Or actually, more than sa mga taong hindi mo kadugo. Diba? Yun yung mga kailangan ng pagmamahal. Yun yung wala sila. Ayun. To have eternal life. Correct. Pagka eternal life, spirituality ng pinag-uusapan natin. Yes, tama, Tata Bert. And with that eternal life, it's not only for you, feeling ko, Tata Bert. Di lang tayo, You will help other people na makamit din na yun. Kasi, if you show, may ganito palang klaseng pag-ibig, mararamdaman mo yung Diyos. At pag naramdaman mo yung Diyos, yun na. Talagang eternal life na. Ayun. So, because of that, may aalay pong kanta. Ayun. Gusto mo ba, Tata Bert, last parang maganda yung sa'yo? Or gusto mo yung... Ikaw na sa iyo. Naiisip po ako. Kasi yung kakantahin ko ni Tata Bert, maganda siya. And, mauna ka na. Opo, Tata Bert. Kasi yung maganda yung gusto ko Tata Bert, ilas. Kasi sa akin, ano naman po ito para na meron naman pong sintonado sa ating Ayan. Kakantahan muna po kayo ni Angel. Yes po. Ito pong kanta sa mga 90s babies or yung mga mahilig pa sa alternative rock. Iisipin ng mga tao, rock song lang to. Pero, totoo po, more of sa life to and about God and about salvation. So, rock lang po siya, pero malalim po yung meaning niya. Ayan po. Tinuturuan po tayo nitong magpatuloy sa buhay. Dare to move. Welcome to the planet. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. What happens next? What happens next? I dare you to move. I dare you to move. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move. I dare you to move like today never happened. Today never happened before. Welcome to the fallout. Welcome to resistance. The tension is here. The tension is here. Between who you are and who you could be. Between how it is and how it should
Where can you run to escape from yourself? Where you gonna go? Where you gonna go? Salvation is here. Dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself up on the floor. I dare you to move, I dare you to move like today never happened, today never happened, today never happened, today never happened. Yan, thank you po. Ayun ay magpatuloy lang sa buhay. Kasi, yun nga, marami nagtatanong, sino ba ako? Saan ba ako pupunta? Sabi niya, ang pupuntahan mo lang is salvation. So, yun, si Lord ang tanging mong pupuntahan. Wala nang iba. Ayan, thank you po sa pagsuporta at sorry pa sa mga kumakain. Ayan po. So, nasa number 6 na po tayo. Number 6 ng The Very Wisdom. Be the source of what is missing on earth. Be the source, Be the of source. what is missing on earth. Yes. Sa palagay mo, ano ba ang kulang o nawawala sa earth sa ngayon? So, ngayon, Tata Bert, feeling ko kulang pa rin ng pag-ibig. Parang, feeling ko yun pa din, Tata Bert, kasi, tama ba? Baka may iba. Unity in love. and love. Yun. Unity in love. Yan ang nawawala po, no? Hindi religion. Hindi po religion. Nakita nyo naman po, iba-iba ang religion. Hindi na natin i-mention yung tungkol sa mga religion na yan. Pero, ano ang ginawa ng religion? Nag-build ng walls. Yes, totoo. Nag-build the wall. May mga restrictions. Hindi mo ma-exercise yung free will mo because of that restrictions na ini-impose ng bawat religion. Yan po ang isang bagay. Kaya, hindi ka makakilos ng gusto sa gusto mong mundo because of religion. Pero, kung ang lahat sana, no, nagkakaisa dahil sa pag-ibig, sigurado po, walang giyera, walang corruption, walang masasamang gawain. Biro mo, ang ganda, no? Lahat nag-iibigan sa isa't isa. Pag may pag-ibig kasi, if there is unity in love, napakadaling gawain ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Magiging co-creator ka ng Diyos. So, I think makukumpleto ang mundo pagka ganun eh. Walang mawawala if there is unity in love. Remember, ang religion, hindi magagawa yan. Kita mo na, sa isang religion na ilagay na natin sa Katoliko, sa Kristiyana, Yes. sa Christianity. Isa na religion matatawag yan. Pero ilang denominations meron yan. Dahil may hindi pa rin pagkakaunawaan. Yan. Tama sabi ni Anje, may wall na tinicreate ang religion. Kaya hindi, napakahirap pagka ganun Because of religion, ang movement ng tao, ang isip ng tao, ang gustong gawain na ng tao, nare-restrict Correct. Nare-restrict. So, parang wala kang freedom. So, better na, wala na lang religion. Tama. Wala na lang religion. Para magkaroon ng unity in love. Oo. Kasi isipin mo na lang, Tata Bert, yung
yung judgment, yung limitations, yung boundaries na ginagawa ng religion. Naalala ko, meron akong prof dati na, ang galing niyang prof, sa Christian living siya, Tata Berta, pero very siya with faith, with personal relationships. Sabi niya, sa kanya ko nakuha yun, yung religion builds walls, but faith builds bridges. O, diba? Parang Totoo. connect. Tama. Sabi ko ba, first ako makakarinig from kasi usually, may pro-Catholic virtues yan, pero tsaka, sakto pala dun, Tata Bert, yung number 6 na number 5 kanina, to have eternal life. So, yun, yung pag-ibig na ibibigay mo sa mga tao. Kasi minsan, wala sila nun, or hinahanap nila yun, kaya napapamali yung landas nila. So, kung yung ikaw yung maging kung ano yung pagkukulang nila. So, kung itong tao na to kulang na kulang sa kasiyahan sa buhay, ano ba naman napatawanin mo siya, diba? Just simply as, kung may kakilala ka, laging nakasimangot na katrabaho mo tuwing umaga pagdating sa office, ikaw na mag-good morning. Huwag ka mainis sa kanya. Bigyan mo ng opposite, na bigyan mo ng positivity na, naku, baka may pinagdadaanan sa bahay. Sige, kahit simpleng good morning or libre mo ng kape. Diba? Yung mga ganon. Regarding simply good morning, Yes, no? whatever. Nung Monday, Apo. na-experience ko yan eh. Bayad ng kamilya, punta ako sa Manila City Hall, no? Dito sa teller. Apo. Magbabayad na ako eh. Apo. Pero sabi ko, hi, good morning. Ang tuwa ng babae, sabi niya, ang ganda nung ngiti, sabi niya, ay, may nag-good morning din sa akin. Talaga. Yung tuwa niya. Ganun ang tawag ng mga kasamahan niya. Ay, may nag-good morning din sa akin. Yung tuwa noon, yung good morning na sinabi mo. That alone. Diba? Made that a woman's day para sa kanya. Yan na. Yung tuwa niya, kita, mababakas mo sa mukha niya yung ngiti eh. Yes. Tuwa niya. Yun ba? Diba yung mga ganyang bagay? Simple bagay. Simple. Tsaka yung be kind. Kung marami nagro-road rage, sige ikaw, mamigay ka ng daan. Yung mga ganun. Kasi that alone sets you apart. Kung ikaw yung Diyos at nakikita niyo, okay to parang hindi siya pumapatol. Siya pang nagbibigay ng energy, ng good energy. Kaya more of, sila yung mga blessed na tao, sila yung, yun, malapit nila ma-feel yung eternal life. Yung gano'n. Ang ganda eh. Pag nakangiti ka talaga, iba. Yes. Pagharap ka sa tao ng ganyan na nakangiti ka, iba. Yes. Tama. Mahahawa yung tao eh. Gaganda yung araw ng tao na yan. Pagkaganda. Correct. Tata Bert. Ayan. So hanggang mamaya, nakangiti po kami. Nakawit na Joke lang. Ayan. Pinapatawa lang po namin kayo. That's good energy. Ayun. So okay na po tayo, Tata Bert? Okay. Ayan. Doon na po tayo sa ikapitong Viver Wisdom. Everyone is born with a purpose, not only for self, but for a purpose bigger than life. Everyone is born with a purpose, not only for self, but for a purpose bigger than life. Wow. Noon kasi, dati kasi, up to now talaga, lagi kong nagiging, tinatanong ko lagi ni senior yan eh. Dahil madalas ko sinasabi, everything has a reason. Yes. Lahat. Lahat yan, hindi lang yung bawat tao, no, kung bakit nandito sa mundo. May reason yan. At isa sa nakikita kong reason, yung maging co-creator ka ng Diyos ng magagandang bagay. Maging co-creator, yun ang purpose mo eh. Maging co-creator ka ng Diyos ng magagandang bagay sa mundo. Maghahawa-hawa po yan. Yun ang sa ating palagay. Purpose eh. Yeah. Ng isang tao eh. Maging co-creator ng Diyos ng magagandang bagay. Ang ganda ng term, Tata Bert, na co-creator, no? Co-creator. Parang, yung responsibility, accountability. Pero naman, diba?
Sarap pakinggan. Co-creator ng Diyos ng magagandang bagay sa mundo. Para mas lalong gumanda ang mundo. Mas lalong gumanda ang mundo. Ayan. Kung sa akin yun talaga ang purpose. Lagi yung tinatanong ng senior pagka ano ganyan sinasabi ko, everything has a reason. Everything has a reason. Kahit na yung mga bagay-bagay, hindi lang tao. May mga dahilan niya kung bakit nandiyan dyan. Yes. Kung ba't kayo biglang napadpad kayo dito, nanonood kayo, tapos di kayo nanonood. Di ba? Baka may mga signs yung sinasabi namin sa Tata Bert na makakatulong sa buhay niyo. Siguro sa akin, Tata Bert, dito sa ikapitong Revere Wisdom, yung life kasi in general, yun yung parang, kung ano meron tayo ngayon, yun yung buhay. Pero, I think, kaya tayo lahat nandito is, parang yun nga, yung sa internal life lang siya, pero binanggit kasi internal life. So, sa akin po, magkaiba yun na, yung life na meron tayo dito, yun na yung mismong exam nating lahat. And then feeling ko, kasi sabi dito purpose bigger than life. So, meron pang mas malaki pala kaysa sa mga nangyayari sa atin ngayon. Which I feel like yun yung spirituality and relationship with the Lord. Yes. So, yung purpose pala natin sa isa't isa, pwedeng magkakaiba. Pero ang end game or ang ending is to help one another na ma-develop nila yung spirituality and relationship with the Lord. Through, through love, through unity, respect, lahat na po yun. Yun. Okay po, ang number 8 na Revere Wisdom. Ito, fear is made and instilled in our minds by men. But God and His true servants will overcome this fear by their ways and teaching. Fear, takot. Actually, sinasabi na yan daw ang kabaliktaran ng love. Yan daw sinasabi nila. Gawa ng tao yan. Gawa ng taong mga walang pag-ibig. Yung fear na yan. Gawa ng taong gustong manggulang ng kanyang kapwa. Gawa ng mga tao na gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Pagka ganyan po, mabuti kang tao, you know what love is. Gawaan ka man ng hindi maganda ng isang tao. Huwag kang matakot doon. Gantihan mo pa rin siya ng pagmamahal. Gantihan mo pa rin. At para ika nga mawala yung paggawa niya ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Doon hahantong yan Kung matatakot ka ng matatakot sa mga gumagawa ng wala nang kumbaga sa bumaba ka lang sa level niya. So, suklian mo yung hindi magandang ginagawa sa iyo, suklian mo na magandang gawain. Para magtataka pa yan Bakit taon to minulak mo na nag-thank you pa. Magugulat yan. Magugulat yan. Kumbaga sa madidisbalansyado siya. Tama po. Can you add something? Yes, not the first. Siguro fear, yun nga, instilled in our minds by men. So, feeling ko, bata pa lang tayo, marami na yung ini-instill sa atin, ng magulang natin, ng mga kapatid natin, kahit mismo yung batas, kunwari, huwag kang lalabas, may pulis, huwag kang pupunta dun sa madilim, may multo. Which is hindi yun totoo. Parang hindi yung totoong consequence. So, habang tumatanda na yung mga batang ganun, na-develop nila yun, lahat na lang ng akala nilang yun, parang lahat ng pwedeng mangyari sa kanila, merong consequence na hindi katotohanan. Parang ganun. So, I feel like yung fear dito is yung masamang intention ng kapwa for the sake lang ng pananakot. Para para maligaw yung landas mo. Yan, habang tumatanda ka, marami siguro, mga threats. Yan, mga nagle-level up yung type of fear na nararamdaman ng tao. Pero, kung hahayaan mo yung sarili mong makain ng takot na yun, hanggang sa pagtanda mo, na hindi mo inintindi, teka lang, ano ba talaga yung katotohanan? Di ba ang katotohanan, tinuturo ng Diyos sa Biblia, na i-experience mo through His miracles, through His grace. Sa pagtuturo niyang yun, marirealize mo,
David and Goliath, di ba? Yung mga, that's why may mga stories ng ganon about fear na nasi-shift to something very successful or naririding nila yung sarili nila. It's because that's how God works. Ganon yung teaching niya. Na, tinan mo to, David ang Goliath, laki-laki ng tao, pero bakit natalo ni David? So, yung mga ganong bagay. Tsaka kahit yung sa storm, kay Noah, ayan, making sure lang po. And kay Moses, dun sa Red Sea. Kung takot si Noah, si Moses, si Abraham, si David, Tata Bert, hindi mangyayari lahat yun. Pero they trusted God na, teka, itong instruction sa akin, itong tinuro sa akin ng Diyos, bakit ko hayain nakainin ako ng takot na in-instill sa akin ng ibang tao? For example, pag lumipat ka ng relihiyon, masisira buhay mo, dito ka lang sa amin kasi ganito kami dito, ganito ang makukuha mo. That's a fear na in-instill sa'yo because of selfishness naman. So, ang daming branches at the birth ng fear na yan. Totoo naman. Ayun. Okay, Meron pa? next. Dagdag ko lang, Tata Bert, sinabi ko kasi dito, true servant. So, yung mga totoong naglilingkod sa Diyos, hindi yun yung nakikita natin parati sa simbahan na nag-offer, ha? Totoo naman. When you say true servants, I would attest, Senyor, Tata Bert, Ate Linda, yung, hindi, for ako, I'm speaking of sa experience ko sa inyo, yung sacrifice na ginagawa nila, their time, their effort for other people, na I'm sure di kaya pantay na kahit sino, lalo na yung ginagawa ni Senyor, na libre yung healing, yung ganyan. Yan ang mga totoong nagsisilbi kasi wala silang hinihinging kapalit. Diba? Yung ganun. Yung pakinggan nyo ng lecture, Tata Bert. Gusto lang naman yan, matutunan kayo. Si Ate Linda naman, 'di ba? Yung parang tumulong man lang kayo kahit yung mga maliliit na bagay na makakabawas sa araw niya, sa dami niyang inaasikaso. O di pagbalik ni Senyor, 'di ba? Yung mga ganung bagay, yun yung mga totoong nagsiservisyo sa kapwa. Dahil sineserve mo nila ang Diyos. Dami kong sinabi. May mga questions po ba kayo? Ayun po. So, dito na po tayo sa last. Tata Bert. Viver wisdom. All men are made equal. Respect them the way you want them to respect you. Wow. Do unto others Yes. what you want. Ano ba siya ulit? Others to do. To do Unto you. To do unto some Yes. golden rule. Yeah. Golden. Golden. Totoo naman yun eh. Actually, isa yan sa New Covenant, no? Mahalin mo ang iyong kapwa ng higit, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Doon lang, isa yan sa New Covenant na inano ni Kristo na dapat gawain ng tao. Kung pwede nga, pati kaaway, mahalin mo eh. At yung mga taong iniintriga, ipagdasal mo. Ganun lang. Iba talaga pagka pinairal mo ang pagmamahal sa iyong kapwa. Iba talaga. Makakaramdam ka rin kasi ng sukli ng pagmamahal. Pero wala ka nang dapat hihintayin. Basta mahalin mo lang siya. It's up doon sa iyong kapwa kung paano magre-respond sa iyo. Napakaganda kung pati siya magsusukli o magbabalik ng pagmamahal din sa iyo. Napakaganda noon. All men are made equal. Ganun lang. All men are made equal. So, pinapaalala po siguro sa atin dito ni Lord through Senyor na lahat tayo, pare-pareho lang tayo, may mata, alam mo yun, lahat. Lahat tayo may problema, lahat tayo may achievements. Kaya, wala tayong, to be honest, yung kung absolute truth lang, wala tayong karapatan manghusga. Kasi, yun yung una, dahil ikaw din, for sure, meron kang kamalian. Yung tao rin yung may kamalian. Magkaiba lang kayo ng kamalian, pero pareho kayong may kamalian. Pwedeng equal man kayo na, siguro yung iba, tingin nila, mas mayaman sila, mas may karapatan silang apak-apakan yung mga may hirap. Pero nakakalimutan nila, lahat naman yan is temporary, yung kayamanan mo yun all. Kaya, kung dito sinasabi, lagi mo isipin na lahat
kayo pantay-pantay kahit ano pa yung pinagdadaanan mo. Kasi that's the only way para ma-realize mo na at karapat-dapat ng pagmamahal at respeto yung ibang tao. Kasi pag inisip mo na hindi, una pa lang na hindi kayo pantay, kahit ano kaya nang gawin sa'yo ng kapwa. Kahit ano, trust me. Just for example, di ba yung mga nasa politics, ano na ba yung mga binabahan nating mga kababayan, di ba? Totoo. Kung inisip nila na lahat pantay-pantay, nagawan nila, napuntahan sana may magandang napuntahan sana yung pondo na dapat talaga para sa baha. Yung mga ganon. O yung mga gamot, di ba? So, yan, nasa-summarize niya tuloy yung mga, ano ba ang masasabi yung Tata Bertie? Nasa-summarize niya yung mga evil thinking or ways ng mga tao eh. Kasi, nga no, pag inisip mo talagang hindi kayo pantay, lagi kang may masasabi at may magagawang masama. Sa mata kasi ng Diyos, lahat naman yan pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Pagdating natin sa dulo, Diyos mismo ang maghusga at siya lang ang may karapatang manghusga. Diyos ang titimbangin ka. Kung tama yung timbang mo talaga, para ikaw nga makasama na niya. Ganon. Talagang yung golden rule, matagal nang inaano yan eh. Irespeto mo ang iyong kapwa para respetuhin ka. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, gagawan ka rin ng kabutihan ng kapwa mo. Ganun lang yun. Man are created equal. Totoo po yan. Huwag nating isipin na porque mayaman ang isang tao, hindi na siya tao. Yes. Isipin mo, tao pa rin yun. Kung ano yung kinakain mo, posibleng ganun din ang kahit na ano ang kinakain niya, mas magandang klaseng kinakain niya, mas mumurahin lang yung kinakain mo. Hindi po yan. Paglabas yan, parehas lang yan kung ano yan. Yes. Gandang example Diba? yun. Ganun lang yan. Kaya huwag kayong matakot porque sikat ang isang tao. Porque mayaman ang isang tao. Porque tinitingala ang isang tao. Tao rin po yan, katulad mo. Basta ang maganda lang, magmahal ka sa iyong kapwa. Kasama na siya sa mahalin mo. Bahala na siya kung gusto ka rin niyang mahalin. Ganun lang yan. Tata Bert. Ayan. So, bago ka, Tata Bert, mag-offer ng magandang kanta. Sige po, baka may gusto ka pa pong Wala na. Ito po, Tata Bert. Babasahin po ba natin? Sige. Ayan. So, sa baba po ng Viver Wisdom, may nakasulat pa po dito. So, in total, 9 po yung Viver Wisdom. Sa baba po nakasulat, time is so short. Do the things you can today for the tomorrow that gives you worry may not come after all. Show the love you have in your heart today, for the person may not be around when you finally decide to do so. Don't wait for your death to come to see the true God. He never left us. Heaven is not a place. It is a state of belief that emanates from our hearts. Always remember where you started and where you came from. It is the key to true happiness. Maganda. Maganda. Ayun. Paano ba ipapaliwanag yan? Yeah. Feeling ko, siguro dito, Tata Bert, gusto lang iparating po ni Senyor na actually, kung mapapansin niyo po, umuulit tong mga quotes no? Correct. Yung learning sa ganito, Tama. yung golden rule, matagal na yan. Time is short, do what you can today. Sinasabi lang dito na gumawa ka lang ng mabuti. Kung ano kaya mo, kahit ngayon, mag-isip ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Kasi, yun naman ang core Yun nga, that's love. Yung magmahal ka, mag-isip ka ng magagandang bagay.
Kasi, pwede paglabas, malaglag sa hagdanan. Ako, mamaya. O, tapos, nagsungit lang ako. Yung mga ganun po. Diba? Basta may maganda kang intensyon sa isang tao. Yes, yun. Huwag mo nang ipagpaliban dyan. Gawain mo na kaagad yung maganda mong intensyon na yan. Dahil hindi mo alam, baka yung taong gusto mong gawa ng intensyon na yan, bukas wala na. Or, ikaw, bukas wala na. So, hindi ka nakagawa ng magandang intensyon. Better na, pag naisip mo kaagad, gawain mo. Maganda naman yung gagawain mo, hindi kahiya-hiyayan. Basta, pagtulong sa kapwa, basta, gusto mong maipakita yung nagkikare ka sa kapwa, gawain mo yun. Positibo yun. At magugustuhan tiyak ng taong gagawan mo yun. Sayang kasi, marami kang binabalak na maganda sa iyong kapwa, hindi mo naman magawa. Bakit ka mo? Mahilig ka doon sa mga manya na habit. Huwag mo pairalin yun, huwag mong alin. Basta pwedeng gawain agad, gawain. Huwag mo na ipagpabukas, huwag mo na i-delay ng gusto. Correct. Dahil baka mamaya hindi mo na magawa yun. Opo. Or baka hindi na ulit dumating yung opportunity Yun nga, na yun. totoo. Diba? Kaya dito very encouraged tayo ni Senyor. Kung nari may nangangailangan, tulong kahit, to be honest, yun nga, minsan, di ba, may mga kilala ko yan, sila Tati Bert Samsinda, hindi na nila naiinisip kung may ano pa bukas. Sige, okay yan, tulong na tayo. Kasi, yun yung, ganun siya dapat. Yun. Tsaka ang ganda dito, Tata Bert, heaven is not a place. Ako, naniniwala ko. It's the, yun nga, Tami sabi, yung from your heart, minsan yun yung energy, yung mga kasama mo. Dito, to be honest, parang heaven na dito sa center, eh, di ba? Basta masaya ka, Yun. no? Parang you feel fulfilled, parang nasa heaven ka na eh. Ganun yun. Kahit na wala kang pera, Totoo po. Totoo po. makikita mo na parang nasa heaven ka. Basta, talagang, more on feeling nga eh. Yung heaven eh, hindi actually place. Yes. Ayun. Ngayon, linggo, di ba? Yes. Yung Sunday. Nung Sunday. Napakaganda. Yun nga pala, no, inggitin namin kayo, no? Yung activities nung Sunday nga pala. Although, iilan ang nagpunta, 19, no? Hindi pa kasama dyan, syempre, yung miyembro ng committee. Yung pagsasama-sama noon ng iilan na dumalo na iyon, naging maganda. Nagawa yung mga bagay na dapat gawain, yung kasayahan, nagkaroon po ng kasayahan ng bawat isa. Ang isang na kung pinakakunti sa team, Blue eh. Opo. Si Jimmy. Para nga, may contribute yung team ni Jimmy. Ginawa niya ang lahat ng bagay. Grabe. First time kong narinig si Jimmy kumanta. And for that, I give him, for his team, additional 7 points. Wow, congrats, Bertie. Ang ganda nung ginawa ni Jimmy na yun. Nag-iisa, hindi ko makanta yan eh. Dahil kumbaga sa sabi nga ng iba, pareho daw kaliwa yung boses niya eh. Jim, sorry apa. Joke lang yun. Pero kumanta po si Jimmy. At tuwa-tuwa ako nung kako. Yung kanina ni Jimmy. Siya ang binilibang ko na miyembro na noon talagang itinayo niya yung team niya eh. Yes. Itinayo niya. Saludo ako Jim sa iyo nung Sunday. Yes. Ako yung Tito James. Kahit di na tumatayo, tumayo ka pa rin para sa team mo. Hindi, pero di ba for a one-man team na pumunta, from the start, pagdating nagde-decorate na siya. Actually, dyan naman si May, may pinagkakabalan si May noon eh. Opo. Kaya si Jimmy lang. Yes. Meron namang isang gustong mag-blue, peke naman. Pero actually, yun. Yellow, blue. Dalawa pala yung... Pero naging masaya po. Yung Sobra. activities na yun, naging masaya talaga. Sulit. Eat your heart out. Ano ba? Eat your heart out. Sa mga hindi nakarating. O, yung pagkain, ang dami. Grabe. Oo. That's heaven. Yes. Totoo. Yes.
Talagang umuwi ako nakangiti noon. Oh, yes, salabi. Totoo po. Thank you, Lord, for that moment. Kasi kahit pa paano, di ba, na ano natin, na masaya ang lahat. Ayan. Ayan. Okay. Walang awayan. Opo, walang awayan. Gulangan lang sa, ano mo na, sa larong, ayan. Sige po, Tata Bert. May mga parting, ano ka po ba? For tonight, Dito po sa binasa natin, ipinaliwanag namin ni Anje about Biber Wisdom. Kung titignan niyo po, talaga ito, umiikot ito sa isang bagay. Umiikot ito tungkol sa pag-ibig. At syempre, pag sinabi natin ng pag-ibig, tungkol sa Diyos po yan. So, ganun na rin po ang gawain natin. Paikutin natin ang ating buhay sa pag-ibig. Lahat ng gagawain natin sa ating buhay, ilagay po natin sa harap o sa sentro or whatever, ang Diyos. Never tayong malalagay sa alanganin pagka ganun po ang ginawa natin. Kung hindi pa subukan, at least subukan na. Subukan na. Napakaganda ng feeling. Napakaganda na nagkakaroon ka ng magandang bahagi din sa mga taong nagawaan mo ng maganda. Yun po ang nakuha kong pinakabuod nitong Biber Wisdom na ito. Pag-ibig at ang Diyos. Thank you, Tata Bert. So, ngayon po, mag-aalay na po si Tata Bert Sige. ng napakagandang kanta. Kasi parang sakto rin po talaga ito sa pinag-uusapan po ngayon. Palakpakan naman po natin si Tata Bert. Pasensya na kayo sa boses ko, hindi pa nakaka-recover ng gusto, ha? Kaya-kaya, Tata Bert. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I
ganda na lyrics na yun. Paborito po yan. Imagine no religion. No religion, di ba? Tsaka no greed, no hunger, no countries, lahat tayo pantay-pantay. Ayan. Actually, favorite po to ni Senyor sa mga totoo. hindi po nakakaalam. Ayan. So later po, we'll hope you'll join us. Ayan. Mamayang gabi po sa online prayer vigil po namin, 10 o'clock. Sa mga replays po, pwede nyo panoorin sa YouTube, Anthony Viver-AGT. Sa mga gusto po manood pa rin sa Facebook, ito pa rin po, Senior Anthony Viver Facebook page. Ito lang po yung official page ni Senior. At actually po pala, kung gusto nyo makita yung mga proyekto, mga nakaraang taon, ever since nag-start po Senior, yung story niya, kung paano siya nag-start, may website po, anthonyvivera.com. So, yun po. Thank you, Tata Bert. Bukas nga po pala, may gamutan, and bago po yon yung 164th lecture. Pakinggan niyo po. Meron po tayo mapupulot na magagamit po natin sa ating buhay. Thank you po. Thank you po sa inyong pagsama sa amin ni Anje ngayong gabi. Good night! God bless. God bless!